So how do you see it ending, itong issue na to? Saan mo nakikita? I see it even now that what will be the Soji bill will be nothing. Pero at the end of the day, bakla pa rin tayo lahat. Walang pagbabago. Sabi ko nga, kung sabi ko na ng bakla, gilingin mo man yan, baklang hamburger. Ulitin ko, gayatin mo man yan ng maliliit, ang labas niyan, baklang langgunisa, di ba? May bago ba? Huwag tayo mag-ambisyon, huwag tayo mag-ilusyon na tayo ay girl. At the end of the day, minota ko din naman, di ba? Ako sabi ko lahat ng mga bakla, naregalo ako ng back mirror dahil. Lahat ng transgender ng Pilipinas, isa-isa ko silang bibigyan ng back mirror. Silipin nila, sila may tinutubuan na, di ba? Kung tubuan na sila, okay na. Pero hanggat wala, huwag ka mag-ilusyon, di ba? Naawa ko sa silang dinumog ng tao. You get the point? Because we have to realize that majority are still men and women. And these are traditional people. Sabi ng mga bakla, archaic na daw ako, panggurang na daw ako. But I always say, I admit that I came from old school. My values are conservative. But we have to realize that the world will change. People will come, baby boomers, the new generation, the hippies, the X factor, whatever, population will come. But one thing will retain is values. Mananatili pa rin ang values ng tao na hindi magbabago. That what is right and what is wrong. Iniiba-iba lang ang pag-category sa mga bakla. May mga transgender na ngayon, may mga trans na, may chorba, pero at the end of the day, bakla pa rin tayo lahat. Walang pagbabago. Sabi ko nga, kung sabi ko na ng bakla, gilingin mo man yan, baklang hamburger. Ulitin ko, gayatin mo man yan ng maliliit, ang labas niyan, baklang langgunisa, di ba? May bago ba? Langgunisa. Did you expect na it will create quite a stir No, sa I never expected. Marami nag-react. No, I never expected. It's just a visit of the PNPC to Manayileti, which I'm very, very happy. And they spoke with me for a time, and they asked me my views, and I said my views, but I never knew that it would come up that way. Isa sa mga celebrities. But good thing, because yes, parang binuhusan ng isang balding malamig na tubig na punong-puno ng yelo ang mga bakla na nahimik lahat, di ba? Naniniwala ako na tama si Presidente, tama si Tito Soto, si Tito Sena. It should be an anti-discrimination for all, not only for a small segment of the society. Hindi ganun, di ba? Si Brother Juba na bilib na bilib sa iyo. Paniwala sa kasi na-interview namin recently. Talagang sabi, tama ka. Naniniwala na ang values natin should not change. Sabi nga natin, babae at lalaki, yun lang yun. Tayong mga bading, we just enjoy it while it lasts, di ba? Ganyan lang yan. Huwag tayo mag-ambisyon, huwag tayo mag-ilusyon na tayo ay girl. At the end of the day, minota ko din naman, di ba? Ako sabi ko lahat ng mga bakla, naregalo ako ng back mirror dahil. Lahat ng transgender ng Pilipinas, isa-isa ko silang bibigyan ng back mirror. Silipin nila, sila may tinutubuan na, di ba? Kung tubuan na sila, okay na. Pero hanggat wala, huwag ka mag-ilusyon, di ba? Parang matagal kang hindi na narinig, tapos ngayon ka lang nagsalita, tapos nagsalita ka, nakinig ang lahat. Parang malaki pa rin ang influence mo sa tao. It's probably because of the things I do in my life. People respect me of what I have done, not because I am bakla. Siguro nakita nila 1984 pa, nagsasagawa na ako ng hanap buhay bagbuhay sa Sangunting sa Suklay. Halos buong Pilipinas ay nabili ko ng hanap buhay, babae, lalaki, tomboy, lalaki. At nag-focus ako sa mga batang may cancer. And people doesn't say anything, but they look at you what you do, you know. This is our society, and all of us live in a society. So, we should conform what the society dictates at anas, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, I'm an island, you know, by myself. No one can say that. We live in a society na papaligiran tayo, and kailangan makisama, makibagay, sa lahat ng klase ng tao. Sabi ko, ako hanga ako sa mga bakla. Don't get me wrong. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko lahat ng mga bakla na nakahanap buhay, which is very easy kasi ang daling matuto ng mga bading. Very smart. Lahat pwede lang pagkakitaan, di ba? Kahit ngaya
kahit yata yung rebulto din sa luneta, pwede lang pagkakitaan eh. Yun ang gusto ko mangyari sa mga bakla. Matuto sila maghanap buhay because at the end of the day, like ko sinasabi, walang kawawang tao sa mundo kundi yung matandang bakla ng pera. Mag-ipon na mag-ipon. Sabi ko sa mga pangarap ko sa mga bakla, pag kumita kayo ng 100 sa isang araw, yung 20 kainin nyo, yung 50 bigay nyo sa lalaki nyo, yung 10 bigay nyo sa nanay nyo, yung 20 ibangko nyo. It's okay, fine. It's okay to fall in love, but not give it all. Yan lang sasabi sa mga bakla. Dapat may limitasyon dahil ang lalaki magmamahal lang sa babae. Kumbaga, ang babae, kung tatawagin prostitute, ang mga babae, substitute lang. Ang mga bakla. Only for the meantime. Only for the meantime. Kung ba enjoy it while it lasts, okay lang yung madugas kayo, okay lang maubos ang pera nyo, basta may konting natitira sa inyo, happy na ako. Kasi pinakamahirap sa bakla, mawawala pera lang. Pero mas malaki ang namawala sa lalaki. Pero pag makakita ka ng laki na samahan ka, sabihan ka ng I love you, ay, gifts mo na lahat. Dahil mas malaki nawawala sa lalaki, nawawala yung kanilang dignity, yung kanilang moral, yung bang paggalang ng tao sa kanila, napapawasan. Eh, bakla nang nawala, datong lang, di ba? Kikitain pa uli ng bakla yan. Okay naman, gusto ko silang kausapin, gusto ko matuto kami together to sit down at ilugar yung sarili namin sa tama. At gusto ko, actually nung February, nilikom ko lahat ng mga LGBT sa buong Metro Manila. Nakarating pa ako ng Porac, Pampanga, Concepcion, Lucena, lahat yan nilikot kay mga LGBT. I'm teaching them, I'm telling them that tigilan na yung pagbibistila sa kalye. Ang gawin natin, tumulong tayo sa ating kapwa para mahalin tayo ng tao. Kasi hindi tayo mamahalin ng publiko kung wala tayong ginagawang maganda sa ating kapwa. Diba? Kailangan gumawa tayo ng maganda, ipakita natin that we are sincere, gusto natin tulungan, at ako ang bahala maggawa ng livelihood, ako ang lalapit sa mga gobyerno para makakuha ng pondo, para maibaba sa kanila makatulong ng mga bading. Which they are very happy. Ang parang naging problema din sa sa issue ng mga bading, parang yung self-entitlement nila parang grumabe. Yung parang kailangan entitled kami sa ganyan, ganun. Kumbaga special treatment. They have to be dealt na parang special sila, parang naiiba sila. I Do think you believe that? I think that's already overboard. Alam niyo yung mga bakla laging sobra. Hindi nila alam, minsan ginagamit na sila ng politician. You see? Ako, nagsasalita ako kasi hindi ako politician. I don't have to please my left side, my right side, my front and back. But the politician, they have to please everyone, because they are bots, Sometimes, ang mga bading nagagamit na sila, hindi pa nila alam. Which sometimes, ako, for the longest time, a lot of people were asking my opinion regarding about it. I was not talking. But when I saw that they already in Senate at nagdidebatehan dahil sa pag-iingin ng bakla sa toilet, sabi ko, teka, sobra na to. One hearing, they spend millions. Kanya-kanyang allowances ng bawat senador, lahat sa katutak. Sinasayang nila ang pera ng bayan, di ba? Dapat yung pera ng bayan, kung gagastos sila sa pagpapatay ng ikatlong banyo, ilagay na lang sa mga proyektong pakainin yung mga batang malnourished. Nakatulong pa tayo sa tao. And the transgender don't have to be worried because huwag kayong pumasok sa general public na for ladies. Ang daming friendly toilet. You go to Jollibee, McDonald's, Max, and all the good restaurants, they have toilets. And ang toilet nila, Ang isahan lang. common, pang men, pang women, di ba? Pwede ka doon, wala ka makakasabay, walang sisilip sa'yo, di ba? Or, natutuwa nga ako sa mga bulalo mga silahis, hindi papabukli. Ay, ko sila sa public toilet. Talaga nakikita nila lahat ng fountain of youth, di ba? Enjoy! So how do you see it ending, itong issue na to? Saan mo nakikita? I see it even now, that what will be, the Soji bill will be nothing, and what will be passed will be the national national anti-discrimination for all. Yung makikinabang ay ang nakakarami. So no need for Soji. Yeah, hindi lang sa isang sektor. So hindi Alam mo, kailangan. I heard from a friend of mine na professor sa UP, sa Soji Bill, na meron kalagay daw doon na pag ang bata ay bading at ino-ostracize ng magulang, binubugbor, o what, pwede daw i-report, ipakulong ang tatay. No!
Ano ba? Magulang natin, yan ang nagbigay ng buhay sa atin. Yung magulang natin, binubugbog tayo, sinasabihan nila tayo, dahil gusto nila magbago tayo bilang badi, dahil alam na nila kung gaano kahirap ang magiging buhay ng isang badi. Alam nila yan. Our parents will not hit us for nothing, you know? Yun, ginagawa ng magulang natin because they love us, okay? Mahal nila tayo. Kaya ginagawa ng magulang. Kasi papakulong mo. Tapos pag laki-laki mo, magpapapalit ka pa ng pangalan. Diyos ka na, sinampal mo yung magulang mo. Yung pangalang binigay nila sa'yo, papalitan mo, di ba? That's overboard. For me, that's too much. Too much is too much. Okay, thank you. Pero Mother Lasa lang, ang galing mo kasi sa play ng Sa? words. Oo. Magaling Ang sa... lalo ng mga words eh. Kaya Just talagang ate, yung impact natin. I'm already past 25. Okay? And I have learned so much in life. Every day is a learning process of our life. Pag araw-araw wala ka natututunan at tumanda ka nakanganga, aba, dapat siya itapon na sa Pasig River. Wala ka natutunan, tumanda ka na, wala ka pa natutunan, di ba? Yun daw talaga yung parang nagulat sila sa... At take note ha, high school graduate ako mama, pinagmamalaki ko yan ha. Hindi ako nakatapos ng college, but I've learned what life is all about. And I've learned what is right and what is wrong. Ako, bakla ako, I go to the public toilet ng men. Pag maraming lalaki, wait ako. Pag wala na, papasok ako sa cubicle. Nagbibigyan naman. Oo, may cubicle naman. You have to be safe, you know. Well, paano ba sinasabi ko, di ba, dumating pa ngayon point na ang mga bakla, nagre-reklamo, discrimination daw, dahil ayaw sila papusokin sa bar, pinalalabas sila. Bakit papasok ka sa bar ng mga straight? May gay bar naman tayo. Di ba, go to our world. Magpanggapbang girl, hello. Last na lang, ang last back naman nila, si Mother daw ay Jurassic. Oo naman. My values are Jurassic. Okay? And that will never change. Tatanda, mamamatay lahat ng tao, but our values will remain the same. We will still be Filipino, and Filipinos, majority are conservative people. And we have to respect them for that. Ako, Jurassic, pero may pinagkatandaan, mama. Hindi ka naging Jurassic for nothing. Lahat sa sabi ko nga nung isa nag-guest ako sa radio, matuto tayo sa history. Look at the golden days of husto-husto before. Hanggang ngayon, matatanda na nagmumuher pa, nangihingi na nga ng kung ano-ano sa banta. Gusto pa natin yun. Ayaw natin sa mga baklayan. Ang mundo naman, hindi naman puro kabaklaan. Ano ba? Mabuhay naman tayo ng normal. Lalaki pa rin takbo ng utak natin, di ba? Hindi puro kabaklaan, puro ka-etch. Pag tayo mga bakla, magbaklaan tayo, di ba? Mag-ilusyon tayo. Lagi ko naman sinasabi, walang makakaintindi sa bakla kundi kapwa bakla niya. Kahit magbulang niya sabihin niya, naintindihan kita. Diyos ko, bakla lang makakaintindi. Sabi ko nga, ang bakla, mahuli ng tatay niya kumukokak sa isang sulok. Sisipain ng tatay niya yan. Pero pag siya nakita ng bakla, uy bakla, ang swerte mo. Diyan akin ng card, akin ng number. Di ba, share na toy naman dyan. Nagkakaintindihan tayo, di ba? They will never understand us. Pero hindi pa binibitawan ng Magic Boy kung gano'n kaganda nga. What? Because, you know, I live a simple life. I live a normal life. Simple lang ang buhay. I sleep early. I take care of myself. Ang sasabi ko sa lahat ng tao, mapahal man lalaki, tomboy, matulog kayo ng 8 to 9 hours a night. Because a night's sleep will rejuvenate your tired body. Hindi ka patatandahin, papapatahin ka. Tulog lang. And take a lot of water in the morning and in the evening para ilalabas mo lahat yung sakit ng katawan. Water, water, water.